Okay, may gabi tanan mga igsoon. Sugod ta mga before ta moadto sa pulong sa Ginoo mag-ampo sa ta mga igsoon. Kung itugyan ang atong panagtigom diya sa Ginoo. Hallelujah, Father God, Lord, nagapasalamat mi kanimo nagasimba sa imong buhing ngalan ini nga kagabion. Amahan Lord, niya kami Lord, nagapanugyan sa mga kinabuhi diya kanimo. Nagaila kami o Dios nga wala gayud kami kaimuan sa among kaugalingon nga paningkamot. Ug ang tanan Lord, among gisalig diya kanimo bisan pa kini among Zoom Bible study among kining gitugyan diya kanimo Lord God kay ikaw man gyud Lord ang anaa sa tanang butang, ikaw ang nahibaw sa tanang butang Father God. O Dios, panalangini kini nga panagtigom bisan pa among internet connection among kining gitugyan kanimo nga Lord walay usa kanamo nga mulag Father God. O Lord, nagaampo mi nga among mga madunggan karon mo minister kini sa mga kasing-kasing ang imong mga pulong Lord God, magadasig kini kanamo, magalig-on kanamo. O Lord, kini kagabion Lord God, way kami laing gisaligan, ikaw lamang gayud Lord, o uban sa tabang sa imong balaan nga Espiritu Santo. O Dios, among welcome Lord imong presensya. Nini nga Bible study Lord God, panalangini ang among mga igsoon bisan pa Lord ang wala pa naka-connect, nagaampo mi nga ikaw Lord pamuhat sa ilang mga internet connection Lord God. Dalaygon ka Lord, panalangini kini kagabion amo kining gisalig gitugyan diya kanimo ang tanan Lord God diya sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa makausa may gabi sa tanan mga igsoon. Ang atong topic kung nga kagabion mga igsoon, mag-diskuta about evangelism mga igsoon or pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Atong isgutan ang mga butang nga gitudlo ni Ginoong Hesus diri kanato o mga butang nga gusto sa Ginoo nga dili gyud nato kalimtan ang tawag mga igsoon o ang Great Commission sa Ginoo diri kanato. Ang atong versikulo topic karong kagabion makita kini diya sa Matthew mga igsoon chapter 9 verse 9 to 13. Matthew chapter 9 verse 9 to 13. Nagingon diri ang pulong sa Ginoo sa pagbiya ni Jesus gikan didto nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Mateo nga naglingkod dito sa sulod sa balay buhisanan. Og siya miingon kaniya, sunod kanako. Og siya mitindog og misunod kaniya. Og mao kadto nga sa nagtambong si Jesus sa kananan dito sa balay, nangabot ang daghang mga tigpaningil og buwis og mga maksasala og nangaon sila uban kang Jesus og sa iyang mga tinun-an. Sa pagkakita sa mga Pariseo niini, miingon sila sa iyang mga tinun-an, nganong nagkaon man ang inyong magtutudlo uban sa mga tigpaningil o buwis o sa mga maksasala. Apan sa pagkadungog ni Jesus niini, siya miingon, ang mga tao nga walay, ang mga maayo og lawas, wala magkinahanglan og mananambal, kundili ang mga masakiton. Lakaw og tun-in ninyo ang kahulugan niini, kaluoy ang gitinguha nako dili ang halad. Kaya ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga maksala, mga makasasala. Amen. So atong makita mga igsoon og dinhi karon sa atong nabasa, ari ko mo focus sa duha ka butang nga gisulti ni Ginoong Hesus mga igsoon diri sa katapusan bersikulo sa 12 ug sa 13. Una niingon siya nga ang mga maayo ug lawas wala magkinahanglan og mananambal kundi ang mga masakiton. Ug diri sa katapusan niyang pulong nga nag-ingon siya nga ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsasala. Amen. So ang naibawan mga igsoon nga datong nadungog unsa ang tumong ni Jesus sa dihang mianhi siya sa kalibutan mga igsoon. Naibaw sa Ginoong Hesus nga kalibutan karon grabe ka masakito na mga igsoon. Naibaw si Jesus ang tao kung dili kini makadungog sa maayong balita kanaglagan jud paingnan mga igsoon. Gusto sa Ginoo nga
ato sa ning madawat nga igsoon, ato sa ning mabati unsa iyang gibati diri sa atong mga kinabuhi. Nga ato sang ma-apply nga igsoon diri sa atong mga kinabuhi ang purpose nganong gitawag ni Jesus nga igsoon. Kung atong makita diri sa pulong sa Ginoo, bisag asa mo ato si Jesus, doon na gyud siya mga accuser nga igsoon. O kini mao ang mga Parisee. Mao na nakita nato dinhi nga gikan sa sinugdanan ang trabaho ni Jesus mao gayud ang pag-ayong mga masakiton mga igsoon. Gani before ta ni abot ani nga bersikulo mga igsoon sa sinugdanan ana, gikan sa Ginoong Hesus nag-ayo og usa ka tawo nga paralitiko. Nag-ayo siya mga paralitiko na sunod ani nga mga bersikulo mga igsoon, makita nato diha ang mga milagro nga gipangbuhat ni Ginoong Hesus. Makita nato diha nga atong babae nga 12 ka tuig nagtalidugo iyang giayo. Makita nato diha nga ang buta iyang giayo nakakita. Makita nato diha nga ang amang nakasulti pagbalik nga igsoon. O ang purpose ni Jesus niini katapusan mga adlaw nato ngayang mga katawhan nga ato usab mabuhat kining mga butanga atong mapadayon unsay gisugdan ni Ginoong Hesus. Napabata diha mga igsoon. Amen. Mao na siya din iyang gisulti mga igsoon, iyang gideklarar nga mianhi kuno siya aron sa pagpangita sa mga nangawala mga igsoon. Wa siya moanhi aron sa mga matarong, sa pagtawag sa mga matarong, kundi para gayud sa mga makasasala ang iyang pag-anhi mga igsoon. So sa ako nang gingon ang kalibutan masakiton karong panahon na mga igsoon. O ang sakit sa kalibutan gidiagnose ni Ginoong Hesus nga way lain sala, ang sala. Nga karon mga igsoon, naduman sad, na timing sad, nga duna tay pandemic nga giatubang kay bawta o kay bawo kung nga naibaw mo unsa ni nga klase sa pandemic, pero ka bawta nga mga katawhan sa Ginoo nga kini nga klase sa pandemic fake ni siya or fraud ni siya nga klase sa pandemic mga igsoon kining COVID-19. Kay bawta atong nadunggan nga na sa bagong variant katong gitawag nila og B117 or gitawag nila nga UK variant. Atong makita mga igsoon nga ang COVID-19 ni-level up ang COVID-19. Gusto sa Ginoo nga kita sa mga Christian ang atong pagpangalagad diya sa Ginoo. Dili ta magpabilin kung unsa ta kaniadto. Gusto sad siya nga mo-level up ang mga katawhan sa Ginoo. Nga di ta magpabilin sa nahimutangan nga okay ra ang tanan mga igsoon nga murag wa ra nga itabo sa kalibutan. Primero sa pagsugod sa COVID ang mga tao gakarakara gayud mga igsoon, gusto sila nga muwali na sa pulong sa Ginoo. Daghan gani ningon nga tungod kay na lockdown ang mga simbahan wa nay mga panagtigom. Daghan kayo ningon nga kung mubalik lang ang panagtigom musimba jud sila. Karon nga gitugutan na ang mga tao nga makatigom makasimba. Murag ang mga tao nakita nato mga igsoon nga nibalik na sa kumpiyansa. Di na sad moadtog simbahan. Salig kay naay Zoom Bible study, salig kay naay mga live. Pero dili na mao mga igsoon. Dili gusto sa Ginoo nga mga Christian magpabilin diha or mupuyo anak nga kahimtang. Gusto sa Ginoo nga mubarukta isip mga katawhan sa Ginoo mga igsoon. Kining pandemic ni resulta ni kay bawo kung kay bawo mga ni resulta ni og grabing panic. Grabe nga kahadlok diya sa kasing-kasing sa mga tao. Kabalakan ni resulta og depression ug atong nakita nga bisan ang atong gobyerno natintal mga igsoon. Aning gitawag natong corruption tungod sa pandemic kay ba man ta nga dunay pundo ang pandemic mga igsoon. Kada tawo nga dunay case ma-positive na siya, duna na siya kaugalingong budget mga igsoon. Pero di ta mo focus ana mga butanga. Atong tan-awon mga igsoon ang reality mga igsoon nga atong giatubang karon. Nga ang kalibutan tinuod nagatubang siya og pandemic, pero luyog sa pandemic atong hibaw-an dunay original nga pandemic nga giatubang ang simbahan mga igsoon or ang mga katawhan sa Ginoo. Mao kining gitawag natong pandemic of sin nga kanunay ni natong gipakigbatukan diha sa mga pag-ampo, gibugno diha sa mga pag-ampo. Nga kining sala mabungkag ni mga igsoon, pandemic of sin. Gisulti na ni daan diha sa pulong sa Ginoo. Ug gisulti ni Ginoong Hesus nga kini nga klase sa pandemic mga igsoon, mas ngilngig ni kaysa bisan unsang pandemic nga nangagi. Sa atong naibawan kaniadto dunay katong gitawag nila og Spanish flu nga nipatay og millions nga mga tao.
napatoy gitawag nila og Black Plague, unsa pa to nga klase sa mga plague na ngagi sa mga karaan pang panahon nga gitawag nila og mga milngig nga pandemic mga igsoon. Pero kini nga klase sa pandemic nga atong gitubang karon murag walay nagpakabala. Gani daghang nga Kristohanon nga murag wa kakita ba. Nga gusto sa Ginoo nga maablihan ang atong mga mata ni ini nga sitwasyon mga igsoon. Ini pandemic of sin according to the Bible mga igsoon mao ni ang pinaka-worst nga pandemic nga ever niabot sa kinabuhi sa tao. Pinaka-worst. Kaya nga naman walay bisan kinsa nga makalikay ani mga igsoon, tanan positive. Kini pandemic atong gatubang pwede ra man ka mag-social distancing, mag-alcohol ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, makaingon ta nga libre na ka, di na ka matakdan sa COVID-19. Pero kining pandemic of sin tanan igok mga igsoon, walay bisan kinsa nga exempted ani. Gani sa pagkahimugso pa nang nimo wa na natakbuyan na ka ani nga klase sa pandemic. Pero ang katawhan sa Ginoo, pero ang tao murag iya ning baliwala. Unsa may action nga angay natong buhaton ani mga igsoon. Ang bad news mga igsoon, kay kitang tanan igok ta ani nga pandemic. Ug ingon ang pulong sa Ginoo, for the wages of sin is death. But the gift of God is everlasting life through Christ Jesus. Meaning, ang pandemic of sin, mga igsoon, doon na siya i-cure. Maunay mapasaramaton ta sa Ginoo. E doon na good news. Kini nga klase sa pandemic atong gatubang mga igsoon. Original nga pandemic akong gisgutan na. Ang pandemic sa COVID-19. Kanang COVID-19 ay mong kahatlo ka na mga igsoon. Observe ra mong protocol. Wa na okay ra ka na. Ayaw rag pataka sagol-sagol dito adto kas mga tao nagtapok-tapok dito wa ray hinungdan malibre ra ka anak mga igsoon mawa ra na. Pero kining sala mga igsoon mo na mingon ta billions of people na mo gipatay ani. Pero ang simbahan murag makita nato nga murag ra wa magpakabana. Wa ko mingon nga ang atong simbahan ang dakong simbahan or ang ubang simbahan makita nato na wala magpakabana ani nga pandemic, mas busy pa sila kaysa mga butang nga way hinungdan mga igsoon. Pero kining tinud-an nga pandemic wa ra gihimo ang simbahan. Ug mao na gipahimangnuan ta ni Ginoong Hesus nga mga maayog lawas kuno wa magkinahanglan doktor kun dili ang mga masakiton ra. Meaning si Jesus na ibaw nga sa iyang pag-anis kalibutan, doon na siya sakit. Doon na siya mission nga sakit nga pag-aayuhon mga igsoon. Mao na yung target. Kining sakit. Grabe nga makatakod. Kung makatakod ni, o nitakod naman ni, naa naman ni sa kinabuhi sa tao, kining nga sakit mga igsoon, why exempted ani? Ako nag-ingon nga mo resulta gini kamatayon mga igsoon. Kamatayon joy dadon ani sa kinabuhi sa tao. Apan ang good news lang, kay kining nga klase sa pandemic mga igsoon, doon na ni siya ay cure. Doon na ay cure. Unsa may tambal aning pandemic nga itong itubang. Pandemic of sin, ang cure ani way lain mga igsoon. Sumala pa sa pulong sa Ginoo. Ang gospel gyud mo answer ani mga igsoon. Mo na gingon, naibaw ko, nga naibaw ta. Nga ang gospel mo tubag ani. Nakita nato ang pandemic sa atong palibot. Nakita ta, klaro tayo sa atong mga mata. Bisan pa usahay diya sa atong mga damgo makita nato ang mga tao nga apektado ani nga klase sa pandemic sa sala mga igsoon. Gusto sa Ginoo nga ang cure nga naa nimo, ang vaccine nga naa nimo, nga mao ang gospel mga igsoon, imo ning mahatag ngadto sa mga tao. Kay kung di nimo ihatag mga igsoon kanang tawhana nga imong nakita mga igsoon, mahanaw na apan ang kalaga na muambak na ngadto sa linaw ng kalayo. Napabata diyan mga igsoon. Ug kay bawta unsay pasabot aning gospel mga igsoon. Ang gospel kanunay ning gilitok sa mga kapasturan, sa mga wali kanunay ni siyang gisulti gipasabot ug unsa ni ang gospel. Ang gospel mao ni nagpasabot ni Jesus saves. Nga si Jesus muluwas. Ang gospel nagpasabot nga si Ginoong Hesus muayo og balatian. Ang gospel nagpasabot nga si Jesus mao ang baptizer sa Holy Spirit. O ang gospel nagpasabot nga si Jesus
Mao ang umaabot natong hari mga igsoon. Amen. Ang kalibutan sa kanang ingon masakiton. Okay, bawo po nga kay bawo mo. Nga ang kalibutan nga atong kay gipuy-an karon is dying mga igsoon. Himalat yun ang kalibutan. Himalat yun. Tanang mga tao nagatubang o kamatayon aning kalibutan na. Ug ang sala sa atong nahibaw-an o sa inyong nahibaw-an nga sala mo resulta kamatayon. Apan dunay part sa atong kinabuhi nga dili mamatay nga mao ang atong kalag mga igsoon. Nga kung di ni makadawat sa cure, ang kalag kung di ni makadawat sa gospel mga igsoon, kining kalaga mo ambak may salinaw nga kalayo. Ang tinuod natong pagkatao nga mao ang atong kalag. Nga mao dunay emosyon, dunay pagbati, mao ni siya ang mag-uol, ang kalag mao ni ang malipay, mao sa diang kalag, mao ni ang decision nimo. Ang sakit sa kalibutan karon mga igsoon, why laing cure? Gospel cure. Kung atong tan-awon diya sa pulong sa Ginoo, nakita nato diya nga si Jesus, busy kayo siya sa iyang assignment, sa iyang pag-anis kalibutan. Ayon siya mga masakiton, mga paralitiko iyang giayon, mga patay iyang gibanhaw, mga amang iyang gipasulti, mga buta yang gibalik ang pananaw, ang mga bungol nakadungog pagbalik mga igsoon. Kay mao'y purpose nganong niani si Jesus sa kalibutan. O iyang gipadayag diha sa mga Parisee. Ang mga Pariseo mismo mga igsoon, kay bawo ang mga Pariseo ano time wala ni sila insecure ni sila sa ministry ni Jesus. Kasi Jesus usa ka ordinaryong tao sa ilang panlantaw. Pero ngano man ning tawhana na makahimo man og mga dagko og mga katingalahang butang. Mao na para nila. Kung atong tan-awon mga kinabuhi ani mga Pariseo, ang Parisee mga lawmakers man sila. Ang mga scribes, mga tao man nga mga ilado naaunta ni sila makita sa mga lugar pang-gobyerno, sa mga nasa mga palasyo, nasa mga ilado ng mga lugar, naaram na sila. Ang Pariseo di na nila kinaiya nga muadtog merkado. Ang Pariseo dili na nila kinaiya nga muadto sa bagang tapok sa mga tao magpundok-pundok di. Kini mga Pariseo mga gitawag man nila mga righteous man. Pero tungod ni Ginoong Hesus nga nagpasundayag mga katingalahang utang mga igsoon, na intriga ni mga Pariseo, mo na nga magsige sila sumunod asa mo ato si Jesus. Pero ilang purpose dili aron makat-on sa pamaagi ni Ginoong Hesus. Ang purpose ani mga Pharisee maorangan nangita sila sayop ni Ginoong Hesus aron ma-accuse nila si Jesus. Dani sa diyang moingon si Jesus, ang imong sala gipasaylo na. Lakaw bangon dat ay imong higdaan pauli sa inyo kay giayo na ka. Ang mga Pharisee, mga Sadducees, mga scribe, ang moabot daw sila una-una, kinsa man ning tawhana na magpasipala sa Dios, na magpasaylo mga sala. Mo na wa nila tan-awa mga igsoon. Nga kung kining tawhana, kini si Ginoong Hesus, ni-declare forgiveness ani mga tawhana. Kung sa ilang nahibaw-an nga ang Diyos ray makapasaylo, dapat moabot og santok na sila una-una nga Diyos ray ni tawhana. Kay bisan asa sila moadtong milagro man gyud ilang masugatan mga igsoon. Napaba mo diha mga igsoon. Bisa ka sa moadto si Jesus, muhimo gina siya sa iyang purpose mga igsoon. Una bisan pa mo, kuyog siya sa mga disciples, yang tudluan yang mga disciples, iya yung pahimangnuan kanunay yang mga disciples, o dili siya gusto nga magbiya siya ng kalibutan nga yang mga disciples, dili makakon siya pamaagi. Mao na, bisan asa siya moadto, kato yung mga disciple, mga disipulo, kuyog dito niya kanunay. Okay. Gusto man si Jesus, ngayang mga disciples makat-on siyang pamagi. Ug mao sad na ang gusto ni Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi, nga makat-on sad ta sa mga pamaagi ni Ginoong Hesus. Nga iyang gisulti ug iyang gibuhat ug iyang gipamatud-an dinhi sa iyang pulong mga igsoon. Kini pulong nga ato ning tiwason mga igsoon. Ug tiwason nato nigbasa ni hunong ra man ko dinhi sa bersikulo 13. Apang kung imo nang diretso magbasa mga igsoon ngadto sa bersikulo 35 taman sa 38 mga igsoon, makita nato diha unsay gusto ni Ginoong Hesus
nga bation nato isip dihang mga katawhan. Atong basahon. Matthew chapter 9, 35 to 38. Unsa diya? Og si Jesus milibot sa tanang mga lungsod ug mga balangay. Nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nawali sa maayong balita. May tungod sa gingharian ug nag-ayo sa tanang mga sakit ug balatian. Sa nakita niya ang panon sa katawhan, naluoy siya kanila kay sila nangalibog ug makaluluoy sama nga sa mga karniro nga walay tigbantay o sama sa mga karniro nga walay magbalantay. Unya niingon siya sa iyang mga tinunan, daghan ang anihunon apan jutay ra. Jutay ra ang mga mamumuo. Daghang kuno ang anihunon apan jutay ra ang mamumuo. Busa pag-ampo kamo sa Ginoo sa anihunon nga magpadala unta siya og mga mamumuo ngadto sa iyang anihunon. Amen. Kini pulo nga mga igsoon. After ni si Jesus nag-ayog mga masakiton ha, aning senaryo ha. After ni siya nag-ayog gamang, nag-ayog buta, o nag-ayog paralitiko. Iyang gidala, iyang mga disciples, o iyang gipakita, ang mga bagang panon sa mga katawhan, gipakita niya sa mga disciples, tanawa. Inilibot man ni si Jesus sa mga balangay, o mga balangay, kini mga barangay, mga lungsod, tanan, sige siya gibot-libot kuyog sa mga disciples. At iyang giingnan niya mga disciples, tanawa, nakita ninyo mga katawhan. Bisan pa sa daghang kaayo nga mga masakiton ang iyang gipangayo mga balatian, nakita niya ang bagang panon sa mga katawhan o iyang giingnan niya mga disciples siya mga tinunan. Daghan ang anihunon. Gani diya sa ubang version mga igsoon, nakita diya, gisulti diya, gibati ni Jesus ang grabing kaluoy sa bagang panon sa mga katawhan. Kay iyang tan-aw murag mga karniro kuno nga walay magbalantay. Mao na ingon diya sa 36. Nakita niya ang panon sa katawhan, naluoy siya kanila kay sila nangalibog o makaluluoy sama nga sa mga karniro nga walay tigbantay. Mao ni nahitaburon mga igsoon. Kung atong tan-aw ng atong palibot ron, ang mga tao nangalibog sa tinuod nga kahimtang aning COVID garon mga igsoon. Diri ra gyud sa Cebu ha. Gibalita sa Talisay duha ka buok nagpositive sa UK variant. Unya gipangita sa taga Talisay. Asa ning duha ka buok ka positive sa COVID nga UK variant. Ingon ang mga taga Talisay wala dinhi namo. Naa sa liluan. Tinudlanay nagtuwa ko sa liluan. Yan ingon kong taga liluan. Ilang gipangita dito kay kuyaw lagi kay UK variant gud. Ingon kong tagaliluan, wala ko diri na mo. Kana inyong giingon nga duha ka buok positive sa UK variant, wala ko dinhi sa liluan. Wala, yahay na lang. Way ang kunay ba? Ingon na po sa balita gapon sa CDN News na. Ang nagpositive kuno tuwas Paranaque. Manila nga unsaon man ato. Mo nag-ingon mga igsoon. Dinhi ingon si Jesus. Nakita niya ang bagang panon sa katawhan, naluoy sila, kay sila na nalibog o makaluluoy, maunay tinudalay nga kahintang sa mga Kristohanon ron. Kung tan-aw ta mga igsoon sa atong palibot, ang mga katawhan makita nato nga nangalibog. Pero kita nga mga anak sa Ginoo, di tangang malibog ug mahadlok aning panahona mga igsoon. Amen? Ibaw man ta. Unsay atong standing diya sa Ginoo? Dili mo pasagdan sa Ginoo, dili ta pasagdan sa Ginoo. Do not tay divine immunity nga gikan sa Ginoo. Do not tay promise nga nadawat gikan sa Ginoo. Nag-ingon siya, I will never leave you nor forsake you. Niingon pa siya sa Psalms 91, grabe ang pasalig ug mga saad diha nga igsoon. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my fortress and my refuge. In Him I will trust. Kung musalig ka sa Ginoo mga igsoon, siya ang imong fortress. Salig sa Ginoo. Nini katapusan mga adlaw mga igsoon, wa gyud tay angay kabalakan. Wa tay angay kahadlukan. Ang kaaway, ang media nagsigig promote og kahadlok.
nagsigig promote og kabalaka. Pero kita nga makatawhan sa Ginoo. Before pa mo promote og fear ang media kay bao matangan pulong sa Ginoo. Kanunay na ni nag-promote og faith diri nato mga igsoon. O kay bao ta nga kining faith nga niya nato mga igsoon. Powerful ni nga klase sa faith kay siya mismo ang nagbutang ana diri sa atong mga kasing-kasing. Kana nga faith makahimo nato victorious, kana nga faith makahimo nato nga madaogon bisan pa unsa nga klase sa kahimtang circumstances nga atong sugatan sa atong mga kinabuhi. Ug kini mga igsoon, word ni Jesus after siya ni ayo og daghang kayo mga masakiton o mga balatian. Ako nang giingon diri mga igsoon, wa niya pahingan ni. Pero iyang gipangsulti nag-ayo sa tanang mga sakit o balatian. Si Jesus na tanang sakit o balatian iyang giayo. Hinganli na unsay gusto nimong hinganlan nga sakit nga naa nimo igsoon. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon ng daan, nagpamatud siya nga giayo na kanya 2,000 years ago, more than 2,000 years ago. Gihatag na ni Jesus ang kadaugan diri nato, ang kaayuhan diri nato. Gusto siya nga ato nang dawaton by faith mga igsoon. Ato na i-declare kanunay nga giayo na ta ni Jesus. Thank you Lord, nga imo na kong giayo that by your stripe I am healed. I-declare na nato mga igsoon. Siya mismo ang nagkuha sa tanan nato nga mga balatian. Siya mismo ang nag-ayo nato. Ningon si Jesus dinhi. Sa grabe niyang kaluoy sa iyang pagtanaw sa mga tao kay nangalibog lagi ug makaluluoy sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Giingnan niya yung mga disciples. Nun siya, daghan ang anihunon apan jutay ra ang mamumuo. Mao na yang nakita ni Jesus. Daghan kayong anihunon. Baga ang panon sa anihunon mga igsoon. The harvest is plentiful. Daghan. But the laborers are few. Unsaon man mga igsoon. Ako farmer man ko kay bawo ko. Unsay bation sa usa ka farmer igsoon. Kung makita niya ang iyang harvest field, iyang field nga hinog na ang iyang humay, unya harveston na, pero why tao nga mo harvest? Dili na lalim sa kinabuhi o di na lalim sa kasing-kasing sa bation sa usa ka farmer igsoon nga makita niya nga iyang gihaguan sulod sa 4 ka buwan nga pwede na gyud makita na nga ready to harvest na, unya masayang ra kay walay ni harvest. Sakit ma sa usa ka farmer sa iyang kasing-kasing nga makita niya nga iyang gihaguan masayang ra. Ug mao na si Jesus. Sakitan siya nga mutanaw sa mga tao nga nagtuyok-tuyok naa siyang palibot nga makaluluoy nga nangahadlok nga mga nabalaka nga murag mga karniro nga way magbalantay kay basin unya kung di ni sila makapot mga ning mga tawanan na sakitan siya mutanaw. That's why yang giingnan niya mga disciples tanawan nila pag-ampo mo sa tag-iya sa animunon. Pray therefore to the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest fields. Pag-ampo mo. Kaya kung dili ko no ma-harvest, masayang ragyod ang harvestonon mga igsoon. Kining mga tao nga nasa itong palibot mga igsoon nga atong nakita, kung di ni nato sila masangyawan sa pulong sa Ginoo, sa way duha-duha mga igsoon kay bawta kita nga mga Kristohanon, 100% kay bawta asa na sila paingon. Pero kini mga tawhana nga wala nakadungog sa pulong sa Ginoo, way hibang kaagan sa bahin sa pulong sa Ginoo. Wa na sila kay baw asa sila paingon. Para nila kung di na nako sila kung di ko masultihan, wa na sila pakialam kung makadungog mo na sila sa maayong balita or dili. Wa na pakialam ang mga tao sa atong palibot. Para nila kung mamatay sila unsaon taman kay mao magipadulngan sa tao. Para nila kung mahanaw sila ani kalibutan na, may na lang basin di ay nay mo ampo para nila kay basin pa lang malangit sila. Pero dinhi sa pulong sa Ginoo dili na mao ang pamaagi. Dili na mao ang pulong nga gisulti sa Ginoo. Kaya kung di na nato sila masangyawan, ambak yun sa linaw ng kalayo. So do na tayo obligation mga igsoon. Do na tayo trabaho nga gibilin sa Ginoo diri nato. Wa ta luwasa sa Ginoo aron mo mupuno ang simbahan. Wa ta luwasa sa Ginoo
aron mag-awas ang simbahan sa mga niluwas. Praise the Lord, kay dunay mga niluwas. Pero ang purpose kanang gitawag ta sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo, aron moapil ta aning dako kaayo nga harvest. Nga gisulti sa Ginoo nga, look, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Oops, I challenge you mga susultihan ka mo. Ayaw mo kahadlok sa pag-apil aning harvest. Ayaw kahadlok. Kaya kung mo-apil ka sa harvest, kay bauta, ng pulong sa Ginoo, nag-promise, nag-reward at itong mga tao, na mo-apil sa harvest, niingon siya. Sa panahon kuno sa tingani, dili lang ang magpugas, ang malipay. Kung dili, ang nagpugas o ang nag-ani. Susama ra na sila kalipay nga bation mga igsoon. Labaw pa nga malipay ang atong amahan nga tuwa sa langit. Unsay giingon sa Luke chapter 15? Ang gisulti sa Lucas 15 mga igsoon, kung doon na ray usa ka kalag nga madugang dito sa langit, mapuno, makadawat sa kaluwasan ug maghinulsol sa iyang sala mga igsoon. Libuan ka mga anghel ang magmaya dito sa langit. Kay bauta unsay mahitabo kung magmaya ang kalangitan mga igsoon. Kay bauta unsay mahitabo kung magmaya ang kalibutan, magmaya ang kalangitan. Ang kalibutan recipient na sa kalipay ngadto sa langit mga igsoon. Magmaya ambak-ambak ng mga angels dito. Grabe, celebrate sila pag-ayo. Natungod sa ilang kalipay. Muna gingon, ang panalangin ila sa nang yabo, ang reward. Para anang tawhana nga nakasangyaw aning kalaga nga ilang nakita dito sa langit, grabe. Dili na kabayran mga igsoon, mga giingon nga ang kalipay nila dito. Dili na ila-ila ra. Sumala pa sa Lucas 15. Kung nalipay ang langit, katong mga tawhana nga nagpagamit sa Ginoo, aron maluwas ni mga tawhana nga tuwa naglangit, panalanginan sa Ginoo dito mga igsoon. Doon na kay reward dito. Ay kabalaka, ay kahadlok kung diri sa kalibutan, wa kay reward. E di magkamupuyo sa kalibutan, hangtod sa hangtod. Amen? Ang atong puyanan mga igsoon, tuwa dito. Tuwa dito. Muna, invest na pagayo, mo invest na pagayo. Mga kalag, mga igsoon nga nasa atong palibot, ato ni silang kabuton, ato ni silang sutian. Pray to the Lord of the harvest that He will send forth laborers, mga igsoon. Kunyang pag-ampo, hagpay ra ginampuay mga igsoon. Ang challenge, angay na natong buhaton ron. Angay na natong dawaton ron mga igsoon. Ang challenge. And I pray to the Lord of the harvest that He will send forth laborers. Willing ba ka? Ngay padala ka sa Ginoo, ikaw ang gamiton sa Ginoo sa pagsangyaw anang mga tawhana. Willing ba ka na magpagamit sa Ginoo? Nga muani sa anihunon nga imong nakita nga baga kayo. Ayaw ingay mong kagalingon. Yes, Lord, nakita na ko baga kayo ang anihunon. Sige lang, Lord, kay pray ko nga magpadala ang Ginoo, magpadala kag evangelist kikag Amerika, kikag Manila, Lord, aron musulti anak nila. Dili na mao mga igsoon. Nganong ikaw mo nakadungog aning word nga pray to the Lord of the harvest, kay kabalo ang Ginoo nga ikaw sad ang iyang himuong tubag sa imong prayer. Ikaw sad ang iyang gamiton mga igsoon. Ikaw mo yang gipakita sama ni Ezekiel. Gipakita sa Ginoo sa Ezekiel. Gisultian sa Ginoo sa Ezekiel. Ingnan siya sa Ginoo. Kay pa ba kaon sa may tabo ni mga tawhana? Kung di nimo masultian. Ilang mga kalag, ilang mga dugo, anay paninglan sa Ginoo. Diri sa atong mga kamot. Kita tanan mga online ron mga igsoon. Ngutan ako, nato tanan, nani adini karon nga ga-online, apil sa Zoom Bible Study. Nakakita ba ta sa harvest nga naa sa atong palibot mga igsoon? Nakakita ba ta sa mga kalag nga naa sa atong palibot nga hinog na kayo? Harvest sunon na gyud. Nakita ba na nato sila mga igsoon? Kung muingon kag oo, nga kada usa nato nga online karon. Mugaw ta mga igsoon, matag usa nato. Mugaw ta.
mulakaw ta ug matag usa nato musangyaw ngadto nila. So ang baga nga panon sa bisunon mga igsoon, muanam to kagamay, makuhaan to. Ang mga bakay unta sa linaw nga kalayo, makuhaan to sila, makuhaan. Dili na sila daghan, kundi gamay na lang. Mo na nga ato na lang sila, sige gyud dasigon, sige gyud walihan. At tuon nato asa ni bisunon mga igsoon. Mo na kung dili enough nga ikaw ra usa, para nimo kuwang ra nga ako ra usa mo ato, hala panghagad og mga sisters or brothers. That ay mong church. At tuon nato kining mga harbisonon mga igsoon. Willing ba ka mo go? Kaya ang Great Commission, wa pa nimo ingon og stop. Ang Great Commission nga giingon ni Jesus diya sa Mark chapter 16. Padayon ni nga nag-ingon og go ye therefore and preach the gospel. Ang gospel i-preach gini nato nga igsoon. Sugo ni sa Ginoo. Dili kay bawo mo nga dili tao ang nagsugo nato. Ani nga gospel mga igsoon. Ang Ginoo mismo may nagsugo nato ani. Tanawa. Kung di ka mo preach, kinsay mong gibalibaran? Dili tao. Ang Ginoo mismo. Ayaw pakisama ni Jonah mga igsoon. Ayaw pakisama ni Jonas. Ang sadiyang gisugo siya sa Ginoo nga muadtog Ninive, hintipas og laing dalan, paingon Ginoo Tarsis. Kung dili magpakisama ta kang Isaya mga igsoon. Pakisama kang Isaya. Kuhaay pagtulunan ang kinabuhi ni Isaya diya sa Isaiah chapter 6. Na pag-ingon o pagpangutana sa Ginoo, who will go for us? And whom shall I send? Kung sa'y giingon na Isaiah. Ingon sa Isaiah, magunahuna sa ko Lord, ug muadto ba ko aning harvest Lord? Magunahuna sa ko ug muwali ba ko dili? Wa ningon ana sa Isaiah. Ang sulti ni Isaiah, klaro kayo diha sa Isaiah chapter 6 verse 8. Here I am, Lord. Here am I, send me. Kaingon ba kana igsoon? Here am I, send me. Kaingon ba kana? Kay bawo ko nga bisan dili mo type og email diya sa inyong screen, diya sa inyong kasing-kasing, ni agree mo nga muadto mo. Be like Isaiah. Sa ako nang gingon kay bawo ko nga naibawot ang tanan. Nga gisugot ta sa Ginoo to pray for laborers mga igsoon. Sa ako mas ang gingon. Ikaw ang answer sa imong prayer. Ikaw ang gamiton sa Ginoo. Kita ang gamiton sa Ginoo. Ani nga klase sa pagampo mga igsoon. Pag-pray pa lang nimo daan, Lord, padati og magwawali ang akong pamilya. Ang Ginoo nitubag na sa imong prayer. Nga ay naglingit sa imong kinsa kay padala sa Ginoo niya. Ikaw na. Ingay mo kagalingon, ikaw na. Ingna, ako na Lord. Pagingon ko lang daan nimo. Lord, padati magwawali. Ako nga parinti to sa probinsya. Ang Ginoo nitubag na sa imong prayer. Ingon na ang Ginoo, oh, ako nang lang gipadadaan. Ay nagilingi og kinsa ipadala sa Ginoo. Tanawa na lang dayon, oh, ako ra may tao dinhi. Ako di ay. Ikaw mo ipadala sa Ginoo mga igsoon. Ikaw mo gamiton sa Ginoo. Ikaw mo nakadawat sa word sa Ginoo. Ikaw sad ang iyang gamiton mga igsoon. Bawo ko nga kay bawo. Kitang tanan, bawo man tanan. Bawal pa ang mass evangelism ron. Bawal pa ning conduct crusade ng mga dinagko sa mga probinsya kay kinilaging nagpanikat na tanga muwalis pulong sa Ginoo ba. Kay kinilaging na lockdown ta pila ka buwan tang gi-lockdown, gusto na tang manggawas. Ipang priso ta bisag way mga sala. Gusto na tang manggawas, nagpanikat ng muwalis pulong sa Ginoo. Bawo ang ginawa na. Relax lang. Ang Ginoo nakakita sa imong desire. So,
Nakita sa Ginoo ang sitwasyon ron nga lisod man pod nga musupak-supak ta sa atong gobyerno kay bawal pa man mga mass gathering ron. Nga moadto jud tag anang lugar kay mukandak og crusade. Ibutang nato sa peligro atong ministry ana. Ang Ginoo nangita gyapon og nihatag gyapon pamaagi mga igsoon. Naaman tay social media. Pwede na nato magamit kini atong social media, kini atong Zoom or Facebook Live or bisan asa dia YouTube, pwede man nimo magamit aron lang masangyaw ang gospel mga igsoon. Pwede na kana nga media gi-allow sa Ginoo aron magamit nato para sa intimayaan. Kung daghang mga binuang diha atong butangan og mga maayong butang iya sa Ginoo. Iya palkansi. Kung daghang mga binuang nga post diya, hala post pud og mga butang iya sa Ginoo. Siya ruwag gi makabasaan ang word nga imong gi-post diya. Mao na igsoon. Gamito natong social media apan so tiyan ta igsoon. Epektibo gihapon kayo kini gitawag nato one-on-one evangelism. Bahalag distansya mo buha ka metro na lagyo kayo one-on-one evangelism. Magdakag katong still tip ba magdakag measurement ana. Magdakag taas ni mistake oy ayaw do la kaya aron di ta ka baba di ta ka lapas og protocol yara ka one-on-one evangelism. Wali daw pulong sa Ginoo, share sa gospel sa Ginoo, makahimog gyud ta mga igsoon. Mao na gingon sa karaan pa panultiyon. Kung gustuhon makahimo pero kung dili gusto, daghan po rason. Yung anak, tinood na. Di na ikalimod. Nung nagingon, gipamung naman na. Pero kita nga mga Kristohanon, gamiton nato ang pamahagi nga gihatag sa Ginoo diri nato. One-on-one evangelism, epektibo na mga igsoon. Mausad na ang vision nga atong nadawat mga igsoon ani nga ministry ang one soul mandate. O di na nato kalimti ang one soul mandate. Ang one soul mandate dili na para camp igsoon. Kung wato nag-camp, yung camp na aron sugtan gyud, aron dadon gyud ni pastor ato sa camp, mang-invite og amigo, aron dadon gyud ni pastor. Jadi ito lahi ang tumong inigadtong camp, pero sige na lang. May nalalaki nagdaog amigo, nagdaog barkada. Diri diya sa soong, na dito gi-snipe. Walihanan mo po na nato. Sige lang, okay na igsoon. Invite rin. Sige, invite. Kaya madalanan mo sila, mga seminars, rin mga camp nato, mawalihan mo po na sa pulong sa Ginoo. Ang atong buhat mga igsoon, katapusan mga adlaw. Mao ang pag-share gyud sa gospel ni Ginoong Hesus mga igsoon. Mao ni ang atong in-time nga trabaho mga igsoon. Wa na tay laing trabaho nga anay ato bangon. Ani katapusan mga adlaw. Muna giingon ni Paul, kung aduna tay kahigayunan magisgot sa mga butang about sa mga foundational nga teaching sa mga gipangtawag nato mga doktrina bahin sa pagpanalagad sa Ginoo, kung duna tay higayon nga makahisgot ug makatunan ng salamat sa Ginoo ato nang buhaton. Pero ang main natong trabaho ni katapusan mga adlaw unsa to? To preach the gospel. Preach the gospel. Wali gyud na nato ang gospel mga igsoon. Ayaw yun lang kung wali ka, di man sila maminaw nako. Ayaw. Dili ikaw ang ilang gipaminaw na, kundi ang word na mugula sa imong baba, word. Gingon ni John diya sa John chapter 6 verse 33, na ang word mugula sa imong baba, they are spirits and they are life. So kung mubungat kag word sa Ginoo ngadto nila, nagbungat kag kinabuhi ngadto nila mga igsoon. O ang kinabuhi, mudala na sa inyong mga katawan. Hindi, mudala na sa mga katawan sa Ginoo. Diha, sa yaging harian. Ang kinabuhi mga igsoon, atong gipuy-an karon mo na gingon, uncertain na gyud ning kalibutan na. Uncertain ang kalibutan. Wa ta kay ba unsa may tabuon niya, unsa may tabuog ma. Pero sige lang. Naman gyud na. Nasulti naman na sa pulong sa Ginoo. Apan, dili lang gyud nato kalimtan mga igsoon. Nga dunay trabaho nga gibilin o gisugo ang Ginoo sa iyang simbahan. Go ye therefore and preach the gospel to all creatures, tanan mga katawhan.
Wali na ito ang gospel mga igsoon. Amen? Anda ba kang muwali sa gospel mga igsoon? Anda ba kang mudawat sa challenge? Anda ba kang mulakaw? Anda ba kang musulti? Ang Ginoo nakakita sa imong desire, igsoon. Ang Ginoo nakakita sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo nakakita sa imong tinguha. Ang kahimuan mga igsoon, nagagikan niya. Karon, yanoin ka sa Ginoo. Bubuan ka sa Ginoo sa imbalaan nga espiritu. Muingon ka sa Ginoo, yes Lord. Madawat nimo ang anointing sa Ginoo, igsoon. Yung ka, yes Lord, muwali ko sa imong pulong. Anang orasa, anang higayuna. Ingon ka, yes Lord. Madawat nimo ang kahimuan sa Ginoo diya sa imong kasing-kasing. Utihan ta ka, igsoon, sama sa gisulti ni Sicaraya, that not by might, kini pagwali sa pulong sa Ginoo dili ni pakusganay, kundi pinagi ni sa anointing sa Holy Spirit mga igsoon nga niya nato. Amen? Amen. Ang Ginoo mo nagsugo nato ani. Ang Ginoo sad mo equip nato ani mga igsoon aron ma-fulfill nato ang Great Commission aning katapusan ng adlaw. Ato ba nang dawat ang pulong sa Ginoo karon mga igsoon? Salamat sa Ginoo sa mensahe. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong. Magampo ta mga igsoon. Atong pasalamatan ang Ginoo nini nga kagabion. Hallelujah. Yes, Lord Father, we give you praise, Lord. We give you glory. Thank you, Lord God. Father, in the name of Jesus. Salamat, Lord, sa imong pag-stir up karon sa mga kasing-kasing. Salamat, Lord, nga imong ming gipahinumduman, imong ming gipukaw. Salamat, Lord, nga imo ming gipahinumduman nga duna diay mga kalag sa among palibot nga kung di namo masultian mangambak, Lord God, sa linaw nga kalayo. Pasayloa mi, Lord, sa mga panahon nga wala kami gihimo. Pasayloa mi, Lord, for being indifferent, Lord God, ani nga kahimtang, Lord, kay bao mi, O Dios, nga ikaw padayong gihapon nga nagasugo kanamo ani nga commission, Father God, sa pagsulti sa imong mayong balita ngadto kanila. Lord, sama ni Isaias, Lord, nga niingon siya, here am I, send me. Father God, niya kami usab karon, Lord. Niya usab kami ini nga kagabyon diri sa mga kasing-kasing nagaingon, Lord God. Niya ako, here am I. Send me, Lord. Send me. Send me, Lord. Aron sa pagwali sa akong mga mahal sa kinabuhi. Send me, Lord. Aron mawalihan nako ang akong mga office mate. Send me, Lord. Aron mawalihan nako akong mga barkada. Send me, Lord. Aron mawalihan nako ang akong mga kauban sa trabahoan. Send me, Lord. Father, in the name of Jesus, right now, Lord, ibubo ang imong anointing sa matag usa nga niingon, send me, Lord. Ibubo ang imong balaan nga espiritu, imong kahimuan, Lord, sa matag usa nga nidawat ani nga mandate, O God, ani nga commission, Lord. Father, in the name of Jesus, right now, equip your people in the name of Jesus. Father, thank you, Lord. Ani nga Zoom Bible Study, salamat sa kadaugan. Among gidawat karon, Lord, imong mga saad. Lord, agaampo sa mi nining orasa. Lord, ingon ka sa imong pulong, wa ka mo anhi, Lord God. Aron sa pagpangita sa mga matarong kun dili sa mga makasala. Ug nianhi ka, Lord, sa pag-ayo sa mga masakiton, Father God. Nagaampo ko, Lord, mga igsoon karon nga dunay gipamati sa ilang lawas nga niapil karon og Zoom Bible Study right now, Lord God. Touch their bodies, O God, from head to toe, in the name of Jesus. In the name of Jesus, igsoon, dawata ang imong healing, dawata imong kaayuhan, karon dayon sa ngalan ni Jesus. Doon na kay panginahanglan, financial man nga panginahanglan, emotional man nga panginahanglan, physical nga mga panginahanglan, tanan nga matang sa imong panginahanglan karon igsoon. Dawata ang tubag diya sa ngalan ni Kristo Jesus. Jesus, in the name of Jesus, receive right now. Receive right now. Father, thank you, Lord God. Nini nga kagabion. Salamat, Lord.
sa kalampusan sa among Zoom Bible study. Lord, himayag dungog, imo lamang kayo, Lord, kadungganan, mga pagdaig, pagsimba, gahuman to sa kanturan. In Jesus' mighty name, amen. Amen. God bless sa tanan, mga igsoon, mayong gabi.